What's up guys? Welcome back sa channel. At sa video na ito, ipapakita ko sa inyo kung paano nga ba mag-run ng super profitable Instagram and Facebook ads. And hindi lang siya basta ads guys dahil gagamitan natin siya ng go high level automations. Alam nyo, yung method na ituturo ko sa inyo ngayon, ito yung exact strategy na ginagamit ng mga clients ko and ginagamit ko mismo para makakuha ng 5 times return on investment. Ibig sabihin sa bawat piso o dollar na ilalabas nyo sa Facebook and Instagram ads, babalik sa inyo ito ng at least 5 times. Imagine kung maglalagay ka ng $1 or 58 pesos, makakakuha ka ng $5 o nasa 290 pesos pabalik every single time. Ganun siya ka-effective kapag yung setup mo tama. Before tayo magsimula, please feel free to like this video and subscribe na kayo sa channel ko. Malaking tulong yun para ma-push natin yung content at mas marami pa tayong matulungang Pinoy entrepreneurs, freelancers. I will love you forever kapag ginawa nyo yun. So, simulan na natin. Ang una natin gagawin ay i-set up natin ang ad natin dito sa Meta Business Suite. I-share ko sa inyo ang screen. Alam ko madaming nalilito dito, lalo na yung mga beginners. Pero guys, tandaan nyo, kapag nag-set up kayo ng ads dito sa Ads Manager, isang beses nyo lang siya gagawin and automatic na siya na mag-run sa Facebook and sa Instagram. Yes, ganun siya ka-convenient. Hindi mo kailangan mag-create ng ad para sa Facebook and sa Instagram. Isang setup lang and okay na siya sa dalawang platforms. Para makapunta ka sa Meta Business Suite, simple lang, i-type mo lang ang business.facebook.com. Pagka-enter nyo, dadalhin kayo dito sa dashboard. From there, hanapin nyo lang ang all tools sa gilid. Tapos, hanapin nyo lang ang ads manager. So, dito tayo guys mag-work. Huwag guys pipindot ng boost post sa page nyo. Iba yun dahil dito tayo ngayon sa professional dashboard. So, once na dito na tayo guys sa loob, makikita nyo dito yung create na button, ang color green, and click nyo yun and tatanungin kayo dito kung ano nga bang objective ng campaign na pipiliin nyo. For this campaign, pipiliin natin guys yung leads. So bakit nga ba leads? Dahil gagawa tayo guys ng lead ads. Ito yung klase na ad na kung saan once na clinic ng tao mapa-Pilipinas man or nasa US, may maliit na form or box na magpa-pop up. Dito nila ilalagay yung kanilang name, email, and phone. And ang maganda dito guys, hindi sila aalis sa Facebook and hindi natin sila papupuntahin sa website or sa ibang landing page na matagal mag-load. Alam niyo naman na minsan yung internet natin sa Pilipinas mabagal, di ba? Pag pinapunta mo sila sa website, baka i-close na agad nila kapag mabagal mag-load yung page. Dito, stay lang sila sa Facebook, fill up ng form, tapos submit. Based sa experience namin, sobrang effective ng lead ads kung gusto niyo magkaroon ng large volume of leads. Mas madaming mag-fill up kasi mabilis. Kaya ito yung gagamitin natin. So select leads, then click continue. First step, papangalanan natin yung ating campaign. Let's say nasa real estate tayo, pangalanan natin itong Luxury Condo Project Campaign. Next, sobrang importante nito, special ad categories. Kung ang rinarun nyo na ads ay related sa financial products and services, employment, housing, social issues, elections, or politics, kailangan nyo ito i-declare. Since real estate ang example natin, kailangan natin i-select ang housing. Required dito ni Facebook para iwas discrimination. So click nyo ang drop down, then select housing. Kung nagbibenta kayo ng supplements, e-commerce products, or coaching services na hindi related sa housing, pwede nyo i-skip itong part. Pero for this tutorial, dahil high ticket ang offer natin, like real estate, housing tayo. Yung ibang settings dito, hayaan nyo na lang. So wala na tayong gagalawin sa A/B testing and when it comes naman dito guys sa budget, from campaign budget natin, mag-switch tayo into ad set budget para yung budget ay ma-manage natin siya sa ad set level. And uncheck na lang natin to for now para yung distribute ng budget is equal sa lahat ng ad sets. So click next na tayo. Ngayon nasa ad set level na tayo, I suggest pangalanan nyo ito ng same doon sa campaign level nyo para hindi kayo mailito. Or di kaya, pwede nyo din ditong i-type kung ano nga ba yung pinili nyo mamaya doon sa interest or sa mga targeting nyo. Dito sa conversion location, siguraduhin nyo na i-check nyo, i-choose nyo yung instant forms. Ito yung form na sinasabi ko kanina na kapag clinic nila, may magpa-pop up na form doon sa Facebook. Next, pipiliin nyo dito yung Facebook page na gagamitin nyo. So, gagamitin natin guys yung viral pipes for example lang naman. So, kapag makita nyo itong terms of service na hindi pa na-accept, kailangan nyo guys i-accept to para makapag-run kayo ng ads. Make sure guys na
tama yung Facebook page na pipiliin nyo dito dahil dyan nilalabas yung ads na gagawin nyo. So wag natin guys i-click itong dynamic creative. Skip natin yan. Punta tayo ngayon guys sa budget and schedule. Dito guys, pwede kayo mag-set ng daily budget. Actually, pwede kayo dito guys mag-start sa maliit. Like for example, 290 pesos lang a day. Pwede na to kung nagte-test pa lamang kayo. Pero guys, kung gusto niyo ng mas madaming resulta and madaming data na mag-gather, pwede niyo to i-change ng 1,200. Tandaan nyo guys na investment. Kung maglalabas ka ng 1,000 pero yung balik naman sa'yo after mo mag-add is isang client na bibili ng condo na worth of millions, kaagad, di ba? So don't be afraid na mag-spend ng ads. Pwede naman guys i-schedule kung kailan nyo gusto magsimula, pero sa ngayon, most of the time, iniiwan ko lang to para makapag-start na agad na mag-run yung ads after na ma-approve ni Facebook. Now, let's go to audience targeting. Ito yung critical na part. So ngayon guys, i-click ko muna itong switch to original audience options. Then, click ko lang itong continue. So ngayon guys, ito ngayon sa Advantage Plus Audience. So kung pansin niyo dito guys, ang nakalagay dito ay rich people living in or recently in this location. Before, pwede kasi natin to na i-change na maging rich people living in this location. So ngayon, I think hindi na siya pwede na i-change. Hindi na pwede tanggalin itong recently in this location dahil change na nila yung kanilang layout or yung mga options dito. Kung rich people living in this location sana, hindi na natin matatarget yung mga taong napadaan lang dito o di kaya yung mga turista. So talagang targeted na talaga siya, pero sa ngayon hindi siya na-change. So ngayon guys, tanggalin natin itong default country. So hindi natin siya matatanggal kapag hindi pa tayo nag-add ng another location. So first of all, add muna tayo ng location na gusto yung i-target. Halimbawa, ang target natin ay Metro Manila. Click niyo itong Metro Manila, Philippines, and ma-highlight na niya yung buong region. Then, erase na lang natin itong Philippines kanina. I think nawala na. So, ayun guys, na-choose na natin ang Metro Manila. So, tingnan niyo dito guys, sa gilid yung estimated audience size. Dapat good size yan. Ang rule of thumb natin na kapag nag-run tayo ng ads, kailangan nasa 1 million plus to. Kapag mas malaki ang population, mas madaming leads tayo makukuha and mas mura yung kanyang cost per lead. Pwede rin kayo guys mag-select ng multiple areas. Pwede kayo mag-target ng mga Dubai, Singapore, or California. Tapos ang ads nyo ay tungkol sa investments Pilipinas. Just make sure na malaki pa rin yung audience size nyo. Scroll down tayo guys. Dahil nakaset tayo guys sa housing kanina, hindi tayo pwedeng pumili ng gender. When it comes naman sa age, pwede tayong pumili ng starting age niya or minimum age. Policy yan ni Facebook para maiwasan yung discrimination when it comes sa housing. So, hayaan lang natin yan. Sa detail targeting naman or interest, dito sa Advantage Plus Audience, click nyo lang itong audience. Pwede tayo dito guys maglagay ng mga different targeting mo. Hayaan ko lang muna itong blank. Then mag-create ako ng another ad set na magpipili ako ng specific na targeting. Based kasi guys sa aming experience, hinahayaan lang namin si Facebook na humanap ng tamang audience para sa ating ads. So, nag-create ako ng blank targeting. So, hindi ko to linalagyan. So, hayaan nyo lang si Facebook na maghanap ng tamang tao para sa'yo. Matalino na kasi guys yung algorithm ni Facebook dahil gumagamit siya ng AI, and kapag nag-set ka kasi guys ng interest, nilimit mo yung potential ng ad mo. So, ngayon, leave it wide open. Yung mag-filter ng tao ay yung ad creative mo, yung video and yung caption. Kung hindi sila interested sa bahay, hindi nila i-click yung ad mo. Ganun lang kasimple. Sa placements, hayaan nyo lang sa Facebook saan niya ba ilalagay, kung sa feeds ba, sa reels, sa stories, or sa marketplace. After few days, madidetect ni Facebook kung saan nga ba yung mas nagko-convert yung ads nyo, and doon niya ibubukos yung budget. So, trust nyo lang guys yung system, and okay, bahala na sa Facebook kung saan nyo ito ilalagay. Okay tayo guys sa ad set, click na lang natin itong next. So, dito na tayo guys sa mismong itsura ng ad. Again, pangalanan natin ito ng Luxury Condo Ad 1 para organize. Make sure guys na nakaselect yung tamang Facebook page. Dito rin guys yung Instagram account. So kung may Instagram account kayo, pwede nyo i-connect dito.
Pero kung wala, pwede naman yung Facebook page nyo na ginagamit. Pero tip lang guys, hindi nyo kailangan mag-create ng Instagram ads para makapag-run ng Facebook. Okay? Yes, totoo yan. Dahil kapag nag-run ka ng ads, kahit wala kayong sinelect dito na account na Instagram, mag-run pa rin yung ads nyo, pati na rin sa Instagram. Pero, yung gamit niyang profile pic and the page is yung galing sa Facebook mo. So, don't worry kung wala kayong IG. So, sa ad format guys, pipiliin natin dito yung single image or video or carousel. Guys, makinig kayo dito. Video ads works million times better than photo ads. Pero minsan, nag-iiba din. So, I suggest na mag-test kayo na image and video ads. Pero most of the time, video talaga guys yung pinaka-effective. Lalo na sa Pilipinas, mahilig tayong manood ng videos. Sa US din, TikTok-style videos ang bumibenta. Kaya nga, puro video yung nakikita nyo sa feed nyo, di ba? Kasi mas mataas ang kanyang conversion. So please, mag-effort kayo na mag-create ng video walkthrough ng property nyo or ng product nyo. So click natin guys itong single image or video and click natin itong set up creative and video ad. So ngayon guys, click natin itong upload, then download, then piliin natin itong video. So dinownload ko lang to guys sa isang video ng isang ad. So kung kanino man to, gagamitin lang muna kita, for example lang naman. Pagka-upload guys, pinapakita ni Facebook yung kanyang ratio. Ang best aspect ratio or video size is 1200 to 1500 pixels or di kaya 4:5 ratio. Ito yung medyo pahaba na rectangle. So sa ngayon, 640 by 360 siya dahil dinownload ko lang ng pinakamababang size para mabilis yung pag-upload niya. So for example lang naman, pero I suggest na parang vertical na rectangle yung i-upload nyo dito na 1200 by 1500 pixels. So bakit nga ba ito yung best? Kasi ito yung pinakamalaking kumakain ng space sa screen sa phone habang nag-scroll sila. So mas malaki yung sakop ng screen and mas mapapansin ka. Iwasan yung landscape kagaya ng YouTube kasi sobrang liit na lang yun sa screen. Kagaya nito, sobrang liit na lang siya sa screen sa phone. Kasi dapat guys, mobile first tayo. Click next. Kung gusto nyo edit nyo lang to, then sa ngayon, skip and continue ko siya muna. Then next, and done. Ngayon, ilalagay natin guys ang primary text. Ito yung caption sa taas ng video. Huwag kayong gagaya sa iba na puro specs lang yung nilalagay. Kagaya ng 2BR, 50 SUM. Boring yun. Ang ilalagay nyo dito is yung something na tumatama sa emotion or sa pangarap nila. For example, publish yung ads natin. Paste natin dito. So, for example, ganito. Pagod ka na ba sa traffic? Imagine living just 5 minutes away from your office in BGC. Own this luxury unit for as low as 25,000 pesos a month. Or when it comes naman sa international, for example, stop renting and start owning. This beautiful home in Dallas is waiting for you. Why pay your landlord's mortgage when you can pay your own? Ang pinaka-importante dito, dapat yung primary text mo ay naglalaman ng CTA or call to action. Ano ba yung gusto mong gawin nila? So pwedeng sabihin dito na click learn more to get the full price list and floor plan. Sa headline naman, ito naman yung text sa bottom ng ads nyo. Naka-bold ito guys, so dapat napaka-strong ng call to action nyo. So for example, get exclusive pre-selling rates or see full photo gallery. Sa button, palitan lang natin ito ng learn more. Mas effective ito kaysa sa sign up or apply now dahil parang mas low commitment siya. Parang nag-i-inquire lang sila and hindi sila matatakot na mag-click. Scroll up tayo guys dito sa destination. Dito natin gagawin yung form. Sabi ko nga kanina, gagamit tayo ng instant form. Click nyo itong create form. Pangalanan natin yung form ng lead gen form. Sa form type, piliin nyo yung more volume. Gusto natin ng madaming leads. Punta tayo sa intro. Dito may option tayo maglagay ng headline and description. Pero pwede nyo itong i-off kung ayaw nyo na maglagay ng mga greetings na yan. So, tinurn off ko siya. Bakit? Dahil dagdag step lang yan. And may option tayo dito guys na maglagay ng background image. So, nasa ngayon, gagamitin lang natin ang
image from our ad. So kapag may greetings kasi guys, kailangan pa nila i-click yung next para makapunta sila sa mga questions. So dagdag step lang yun. So ang gusto natin, pag-click nila ng ad, mapupunta agad sila sa form para makasagot na sila ng mga questions at para mailagay nila ang kanilang mga info. So kapag less friction, more leads. So remove natin itong greeting. Punta tayo sa questions. Dito natin kukunin yung info nila. By default, andyan yung email and first name, phone number, and website. Gusto ko, mas nauna yung first name, then yung email, and a phone number. Bakit? Psychology yan. Kasi mas madali ibigay yung pangalan kaysa sa phone number. Pag nakita nila na mas nauna yung phone number kaysa sa first name, possible na mag-back out agad yan. So, warm them up, first name, then email, and then pinakahuli is yung phone number. I-drag nyo lang itong mga dots sa gilid para ma-rearrange. And ito turn off or i-remove ko ang website dahil hindi ko naman siya kailangan. And pwede nyo i-click itong optional or hindi siya optional. Ikaw bala. Pero sa akin ngayon, gawin ko siyang required. Ito yung mga info na ipapasok natin sa Go High Level para ma-text natin or ma-email natin sila automatically mamaya. Sa taas ng questions, maglagay kayo dito guys ng descriptions. Something like, we will use this info to send you the brochure and price list. Para alam nila, kung para saan nga ba yung mga info na binibigay nila at hindi sila matakot na mag-enter. Next, privacy policy. So dito guys sa privacy policy, optional lang to. Okay, so pwede nyo itong i-check and pwede nyo itong i-turn off. So kapag chinek nyo yan, mailalagay nyo dito yung inyong link ng inyong privacy policy and yung link text. So pwede nyo itong i-turn off. Pero suggested nila and recommended nila na maglagay kayo dito ng inyong company's privacy policy. Kung wala kayong specific na privacy policy sa page nyo, pwede nyong ilagay yung inyong landing page or yung home page nyo. Next, dito na tayo guys sa ending, message for leads or yung completion page. Ito yung makikita nila pagka-submit. Usually, nakalagay dito, thanks, you're all set. Hayaan nyo lang yan. Pero sa call to action button, ilagay nyo dito yung go to website and ilagay nyo dito yung link ng website nyo. Para pagka-submit nila, pwede nila makita yung iba pa ninyong properties na ino-offer. Dagdag credibility din yun. Then, click create form. So, sa ngayon, lagyan mo natin ang website. So, for example lang to guys. Then, create form. Ayan, created na ang form natin. Nakaselect na siya doon sa ad setup natin. Basically, tapos na tayo sa Facebook side. Click nyo lang itong publish button sa baba para mag-live na yung site nyo. So, publishing. Wait nyo lang to. So, ngayon, nagsasuggest sila na magbigay ka ng mas malaking budget. Pero sa ngayon, cancel ko muna. And since test lang to guys, ito-turn off ko muna itong ad na ito. Okay, so tapos na tayo sa ads, pero hindi pa tayo tapos sa strategy. Ang next part, yung pinaka-importante, yung automation. Pupunta tayo ngayon guys sa Go High Level. Bakit nga ba kailangan natin yung automation? Kasi guys, kapag may nag-submit ng form sa Facebook, kailangan yung makontak sila agad. As in, within 5 minutes. Sa Pilipinas man o sa abroad, mabilis mawala yung interest ng tao. Kung umano yung gagawin yan, mauubos yung oras ng tao sa kakabantay. At kung tatawagan nyo sila isa-isa, minsan, hindi sila sumasagot. Kaya gagamit tayo ng Go High Level automations para automatic na may magte-text sa kanila or mag-i-email after nilang masagot yung form. So, login kayo sa Go High Level account nyo. Then, punta kayo sa sub-account na pipiliin nyo. Punta kayo sa automation tab sa gilid. Click create workflow. Then, start from scratch. But before pala yun guys, back to workflows muna tayo. Make sure nyo pumunta dito sa settings. Then, click natin itong integrations. Then, kung mapansin nyo dito, Facebook and Instagram, kailangan i-connect nyo muna ang Facebook nyo dito. So, once connected na yan, pumunta na tayo dun sa workflow, sa automations. Then, sa workflow natin na create kanina. And, pangalanan natin guys yung workflow ng FB Lead to Appointment. Ang goal kasi natin is mabook sila for viewing o makausap natin sila sa phone. So, sa ngayon guys, i-change ko siya into Advanced Builder kasi mas powerful kasi itong Advanced Builder kaysa sa Standard Builder. Okay, so kung hindi ka pa marunong about sa Advanced Builder, you can use the
standard builder. So click add new trigger. Ang pipiliin natin dito guys is yung Facebook lead form submitted. Pero hindi pa tayo tapos dahil kailangan natin i-click yung filters, and ang pipiliin natin dito guys sa filters, ito, page is, any, or kawaling, depende sa iyo kung ano nga ba yung page na pipiliin mo. Then, so nagkamali tayo guys kanina dahil mali pala yung page na pinili ko. So, lesson learned, kailangan natin na piliin yung tamang page. Dahil nakalimutan ko na when it comes pala dito sa ad account ko na to, or sorry, sa sub-account ko na to, yung pinili kong page is yung Eric Kawaling ko na page. Kaya, pero yung linagay natin dito is yung viral pipes na page. So, i-change natin yun. So, paano nga ba mag-change? Balik dito sa ads kanina, then, ito yung ad na kanina, then click mo lang yung yung duplicate para ma-duplicate yung mga ginawa natin kanina. So sa ngayon, pipiliin natin yung tama, pumunta ka dito sa ad set level, then hanapin mo yung page, palitan natin to ng correct na page. So ito yung page na naka-connect dun sa sub-account ko. Then, ito kanina, hindi pa pala siya na-set up, so kailangan i-set up. So single image or video. Then, punta tayo dito sa Add Creative, Set Up Creative, then Video Add. Ilagay natin yung video na in-upload natin kanina. So, pansin mo dito, Facebook page is Eric Kawaling, so sakto na. Then, Add Creative. Sinelect ko yung video na in-upload natin kanina. Then, ilagay mo dito yung primary text mo. So, lagay. And yung headline natin. Then, yung call to action natin is yung Learn More. Then, ito yung create ng form ulit. Pangalanan natin yung form ng tama. Then, more volume. Next. Turn off natin to. Background image is yung background ng ads natin. Next. Ito, lagyan sa taas. Then, tanggalin natin itong website. Then, next. Back muna tayo sa previews. Gawin ko itong required. And maglagay tayo dito guys ng description. Then, next. Turn off ko to. Then, next. Then, go to website and ilagay natin dito yung website natin. Create form. Ayan. So, ito yung form na ginawa natin. Then, click natin itong publish once done. So, wait lang natin na mag-publish. Then, gawin ko, punta tayo dito sa campaigns. Then, turn off ko siya. O, naka-turn off na naman pala siya dahil nag-duplicate tayo ng ad na naka-turn off naman agad. So, balik tayo dito sa workflow. Refresh na muna natin to. So, add trigger. Facebook lead form submitted. Then, ang page natin is itong Eric Kawaling. So, pwede naman any, pero sa ngayon, Eric Kawaling muna. Then, ang form natin is yung, lead gen form. Okay? Ang purpose ng filter ay para ma-filter natin yung tamang form, tamang page, and yung mga tamang filters dito. Para hindi siya maguluhan yung system. Kasi pag pinili natin yung any, kapag any form, yung sinagutan ng mga client, kahit anong form man yan, magti-trigger itong workflow. So, kailangan piliin natin yung tamang form or tamang page. Then, save trigger. So, wait guys, may nakalimutan ako na dito sa settings. Pag pumunta tayo dito na sa settings, then integrations, kailangan natin guys pumunta dito sa Facebook form field mapping and click mo itong map fields. Ito yung form na ginawa natin kanina, then map fields. Then, imamap natin kung ano nga ba yung tamang CRM fields. So, dapat mag-match yung fields. So, if first name, email, phone. Okay? So, kung may other fields ka pa dyan, iselect nyo lang dito kung ano nga ba yung tamang field niya. Okay? So, click confirm. Importante to guys dahil kapag hindi siya nakamap ng maayos, hindi papasok yung info ng mga leads sa system. Sayang lang yung spend nyo na $20 or nasa 1,200 pesos kung hindi mo naman makukuha yung data. So, make sure na nakamap ito. So, balik na tayo sa automation workflow na ginagawa natin. So, meron na tayong trigger na which is yung Facebook lead form submitted. Step 2 is to create the opportunity. So, click nyo na itong plus button, then action. Search dito yung create opportunity. Ibig sabihin nito, gagawa siya ng lead card or opportunity card doon sa pipeline mo. And sa ngayon, isi-select natin yung pipeline. So, for example, itong September Super Promo. So, when it comes naman dito sa fields, so ito yung pipeline na pinili natin. Pagpunta na dito sa fields, click natin yung pipeline stage. Then, click
piliin natin itong new lead kasi bago pa lang sila. Sa opportunity name, ilagay natin dito yung contact, then full name, then linalagyan ko ito guys ng email pa nila. Okay? Para mas kilala ko siya doon sa ating pipeline. Sa opportunity source, pwede nyo ilagay dito, hayaan nyo lang yung opportunity na custom value dito. Hayaan nyo lang yung custom value dito sa opportunity source. Pero pwede nyo din ilagay dito yung Facebook ads para ma-monitor mo lang kung saan na nga ba nanggaling yung leads mo. And when it comes naman sa status, open. Click natin itong save action. Then, ano nga ba itong opportunity guys? Explain ko lang. Itong opportunity na to is, di ba may pipeline ka nakikita dito? Meaning, pag pumunta ka dito sa opportunities, then pipelines, create pipeline, makikita mo dito ay different stages ng pipeline. So, pwedeng new lead, contacted, proposal sent, or close. So, kanina yung pinili natin is yung 2025 na September Super Promo. Okay? So, pag pumunta tayo dito sa opportunities, and ito yung pipeline na pinili natin, makikita mo dito na napupunta yung mga leads ko dito sa new lead. Okay? So, ibig sabihin, dito mas namomonitor ko kung saan na nga ba na stage yung mga tao na nagbigay ng mga info nila. So, pwede ko siyang ilagay, i-drag to papunta sa paid active subscriber, expired, etc. Okay, so balik ko na lang muna siya dito. So, sa ngayon, kung mapansin dito, ito yung pipeline natin, and once na may nag-submit ng form, mapupunta siya sa new lead na stage. Okay, then magbabago yung kanyang opportunity name, opportunity source, and status is open. Okay, save action. Then, maglalagay tayo dito guys ng wait. So, bakit nga ba may wait? So para kunwari, tinatype pa natin yung message natin para mas natural siya tingnan. Ayaw ng tao na kinakausap sila ng bot, gusto nila tao yung mga kinakausap nila. So, for example, wait natin siya ng 1 minute. May time delay na 1 minute. Then, magsisend tayo dito guys ng SMS or di kaya email. Sa Philippines, medyo mahal yung SMS natin dito. Mas mahal yung SIM card na nakakonect yung per text dito sa Go High Level. So, I suggest na pwedeng email. Okay? Or di kaya, pwede din tayo mag-reply sa Messenger. Okay? So, pili ka lang Messenger or email. Okay? So, sa ngayon, tanggalin ko na lang muna itong SMS and tanggalin ko na lang muna itong email and dito tayo sa Messenger. So, kapag Messenger ang pinili mo dito guys, kapag since nag-send sila ng Facebook link, ay nag-send sila ng form, so possible na makakontakt mo na siya sa Messenger. Pero kapag hindi mo siya makakontakt sa Messenger, I suggest na maglagay ka din ng email as a backup dahil minsan hindi siya nagsisend sa Messenger. So, ang reason nun is kapag hindi inaalaw na Facebook na i-message mo siya sa Messenger. So, since nagbigay siya ng email kanina sa form, pwede mo siya ma-contact sa email. So, dito natin guys ita-type yung message. So, tandaan mo guys na Messenger ito and hindi siya sa email dahil mas mataas ang open rate ng Messenger and SMS kaysa sa email. Halos lahat ng tao nabubukas ng SMS pero karamihan sa tao hindi nabubukas ng email. Ano nga bang ilalagay natin dito sa message? So, pwede natin gawing ganito yung format niya para parang conversational siya. Pwedeng ito, hi, contact first name, si Eric ito from Prime Living. Nakita ko na nag-inquire ko sa Facebook ad namin about sa condo unit. May specific questions ka ba sa monthly amortization or gusto mong makita yung photos? When it comes naman sa example, para sa mga English for international leads, you can say, hey, contact first name, this is Eric with Texas Home Finders. Just saw you submitted a form on our ad. Are you looking to move in soon or just browsing for now? Ngayon guys, when it comes naman dito sa mga name na to, pwede mo to mapalitan ng kanilang name. Then, dito naman sa name mo, pwede mo to palitan ng iyong name rin. So, custom values, and ang nakalagay dito is, ito, name ko yan. Okay, so, isabihin kung ano yung nakalagay dun sa custom value na ginawa ko, lalabas dito. Pero kung hindi mo pa alam about sa custom values, pwede mo lagay dito yung name. Okay? So, kapag English, ito naman yung edit mo. Okay?
So for now, Tagalog lang muna. Okay, then save action. So simple lang ang ating message, hindi masyadong mahaba. So ang goal lang natin dito is mag-reply sila. So once mag-reply sila, pwede mo na itong tawagan or pwede ka na makipag-chat sa kanila para i-close yung deal. So click natin itong save action. And huwag kalimutan na i-turn on natin yung publish and save. Siyempre, edit mo din dito yung email kung gusto mo mag-send ng email sa kanya. So kapag hindi naman, you can also delete this and click save. So ayun na guys, ganun lang kasimple. Imagine mo yung system na binild natin. May makakita ng video ad mo sa Facebook or sa Instagram. Mauusan nila yung offer, then makiklik sila sa learn more. Magpa-pop up yung form. Ilalagay nila yung name, email, and yung phone number nila. Then pagka-submit nila, papasok agad sa Go High Level. After 30 seconds or 1 minute, makakatanggap na sila ng message galing sa'yo. Sobrang powerful nito, habang natutulog kayo or may ginagawa kayong iba, tumatakbo yung system na ito. Pagising nyo, may mga leads na nagre-reply at ready na kausapin. Ito yung secret kung bakit nagkakaroon kami or nakakakuha kami ng 5x ROI kasi hindi lang kami nag-run ng ads, kundi mayroon kaming solid na follow-up system gamit ang automation. Speed to lead is king. Kahit nasa Pilipinas ka man or sa abroad, solid talaga yung system na ito. Sana guys, nakatulong itong video na ito at nabigyan kayo ng vision kung paano nga ba i-convert ang Facebook and Instagram leads. And ipapakita ko din sa inyo guys yung example results na mayroon tayo dito sa ginagawa kong physical business. And ang magandang part dito guys, may automation tayo dito sa likod na kung saan siya na ang nag-create ng mga follow-up. So, pag pumunta dito sa header zone, then automation. And kung mapansin nyo dito guys, meron tayong iba't ibang mga workflows. And kapag pumunta tayo dito guys, dito sa conversations, meron tayo ditong automatic na nagre-reply sa messenger ko. So, hindi lang siya automation dito sa mga workflows, kundi AI na rin ang sumasagot sa lahat ng mga inquiries. And ang magandang part dito guys, for example, ito, may nakapag-book na February 7, 2 p.m. Hindi ako nag-reply niyan. AI na yung nag-reply niyan. And ang magandang part dito guys, kahit natutulog ako, may nag-reply sa kanya. So ayun mo, kung mapansin mo, ang nakalagay dito ay, this message was generated by conversation AI. And ang magandang part dito, pag pumunta tayo dito sa calendars, and kapag click natin itong users, ako, and yung calendar natin is ito. So, and month view tayo, mayroon na guys na ng mga appointment. And hindi ako dito ang nag-book. Ang nag-book is yung AI. Gusto nyo ba ito yung topic natin next time? So, comment ka din sa baba para pag-usapan natin ito. Pero sa ngayon, ang point ko lang dito is yung mga Facebook leads natin is pwede natin siya ma-turn into cash. And automated na siya dahil nakaset up na yung automation dito and yung AI na yung sumasagot sa lahat ng mga inquiries. And malupit pa nun guys, hindi pa ako dito naka-ads. Organic post lang to and sobrang daming mga nag-book. Kahit natutulog talaga ako guys, may nagpo-book. So ganun kaganda yung ating system na ito. Ngayon, alam ko na madaming nagtatanong dyan kung about sa free masterclass. Guys, sa ngayon, in-edit ko pa yung mga bagong videos ko. Dahil may mga ginawa na ako mga videos before, kaso nga lang, I think hindi na siya updated. And gusto ko kasi fresh and updated yung mga contents na ipopost ko para swak sa current trends ngayong 2026. So stay tuned lang. I-announce ko kapag live na ulit yung ating free masterclass. Pero doon sa ating community guys, maglalagay ako doon ng free masterclass. So doon ko na lang siguro i-post lahat. So medyo naging busy lang kasi ako guys sa ating physical na business. Kaya hindi ako nakapag-create ng mga videos lately, and yung mga tutorials natin sobrang hirap when it comes na editing dahil sa physical business ko. Kailangan kasi doon ako dahil nagsa-start pa lang yun, and maganda talaga yung result niya, lalo na may AI na tumutulong sa akin sa likod ng when it comes sa marketing. So I'm creating modules guys doon sa ating community. I will create more para masulit nyo. At kung wala pa kayong Go High Level, check nyo yung link dyan sa description sa baba.
Depende sa current promo ni Go High Level, makakakuha ka ng 14-day free trial, 30-day free trial, or minsan 50% discount for the first 3 months. So click nyo lang yung link sa baba para makita nyo yung pinaka-latest na offer nila ngayon. Sayang din yun guys. Libreng trial yun para matest yung automation na tinuro ko sa inyo ngayon. Full transparency, affiliate link ko yan. Pero kung gagamitin nyo yan, ito yung offer ko. I will personally help you. Pwede tayong mag-set ng call or support para mag-guide ko kayo sa setup. So check nyo yung link dyan sa baba. Please remember to like this video and subscribe. I love you all. Kita-kits sa next videos. Peace.